So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, again and again and again, eto na naman po, si former President Rodrigo Roa Duterte, nagkakalat na naman po ng takot sa sambayan ng Pilipino kung paano niya tinakot ang mga Pilipino noon na magkakaroon ng gera kapag tayo ay pumalag sa ginagawa ng China sa pambubuli sa atin. Abay, tinatakot na naman pong muli ni former President Duterte ang mamamayan sa bansang Pilipinas na magde-declare daw po ng martial law itong si President Bongbong Marcos. Kaya nga daw hindi siya makapagpahinga eh. Tingnan nyo uma-acting na naman yung matanda. Ang sabi niya, matanda na ako. Sobra 80 anyos na ako. Gusto niya na daw pong magpahinga. Ngunit hindi niya daw po masikmura itong gobyerno. Dahil nakikita niya daw po, papunta na daw sa dictatorship itong administrasyon ni President Bongbong Marcos. Gagayahin niya daw po ang kanyang ama, 'di ba? Na magtatatag daw po ng martial law. Alam nyo, base sa ating konstitusyon, mahirap na po ngayon mga minamahal ang magtatag ng martial law. So, Section 18, Article 7 of the 1987 Constitution is clear that martial law must be founded of two factual basis. O ano yung factual basis? Existence of actual rebellion or invasion. Ito kasi yung problema, mga minamahal, tinitriggered ni former President Duterte yung administrasyon kasi hinikayat niya nga eh. Di ba yung mga retired military armed forces, di ba, na sumapi sa kanila, makialyansa sa kanila, kinakausap niya pa nga, di ba, para magkaroon ng rebellion, which is matitrigger ang administrasyon na magtatag ng martial law dahil kagagawan din ninyo. Di ba, mautak itong si Digo. O, ngayon, tingnan nyo kung ano yung ginagawa niyang pakulo sa social media. Pakinggan natin. 83 years old na ko, gusto na kong mahawa ng mga pahuway na. Pahuway ka niya, pahuway ka. Ang politika bang God, sa akong tanaw, panahon na yung pahuway ko. Ang kadaot, pugos ko, tungod sa karong pinag-agi sa gobyerno. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Kariha na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. O, pag martial law, why election, siya na po yung ilit. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Hindi na po siya kakanaog. Maglisod na siya. Pero, munang kamo makatilaw yun o gubot. See? Mga minamahal, o ganyan po yung natural na pag-uugali ni former President Duterte. Diba? Maninira, mananakot, mag-create ng fear sa mga Pilipino. Diba? Tingnan nyo noon kung paano niya takutin ang sambayanan sa pamamagitan ng hindi tayo dapat lumaban dito sa China. Kung pwede nga, gawin na lang nila tayong probinsya eh. Kasi magkakagera. Pero nung naglagay ng barkong pandigma sa panahon ng administrasyon ni President Bongbong Marcos dyan sa West Philippine Sea, yung sinabi ni former President Duterte na debunk. Diba? Yung warship, sabi ni Digong, kapag maglagay daw ng barkong pandigma, tayo daw po ay gigirahin ng China. Ngunit nung naglagay naman ang bansang Pilipinas ng barkong pagpandigma, diyan nga po sa West Philippine Sea, ginera ba tayo? Di ba wala? So nagkikreate si former President Duterte ng fear sa mga Pilipino. And ngayon, inuulit niya muli. Di ba? Inuulit niya na magkakaroon na ng martial law, matutulad tayo sa panahon ni Ferdinand Marcos Edralin Sr. Di ba nagkikreate siya ng fear sa mga Pilipino ngayon? Actually, sabi ko nga sa inyo, yung martial law, kailangan may legal basis ka bago ka magpatupad niyan. Eh, ang problema kasi, gustong i-triggered ng administrasyon
gustong i-trigger ng dating administrasyon, which is si former President Duterte, yung administrasyon ngayon ni PBBM. 'Di ba? Bakit? Paano nila i-trigger? Nanghihikayat sila. 'Di ba? Ng mga nasa batas, mga nasa katungkulan na umanib, sumapi sa kanila. 'Di ba? Yung military sumanib, sumapi, makiisa sa kanila. 'Di ba? Para bumuo, 'di ba, ng isang alyansang rebelyon kung saan aatakihin yung Malacanang. At kapag inatake yung Malacanang, syempre magpapatupad ng martial law ang presidente. Di ba nagigets ninyo? Sila ang tumitriggered sa administrasyon. Sila yung gumagawa ng way para magkaroon ng sungay yung administrasyon. Alam mo, former President Duterte, ikaw lang talaga yung katangi-tangi naging dating presidente ng bansang Pilipinas na sobrang bitter. Hanggang ngayon, sobrang bitter. Tapos na ang panahon mo. Tapos na ang administrasyon mo. Bakit hindi mo na lang pabayaan itong si President Bongbong Marcos sa kung ano man ang gagawin niyang ikabubuti ng ating bayan? Di ba nagagalit ka kasi hindi lang kayo nakakuha ng malaking pangungulimbat dahil nako-call out kayo? Nagagalit ka dahil doon? Diba? Nagagalit ka dahil na-impeach yung anak mo? Nagagalit ka kasi nakikita yung mga bank account ninyo? Bank account ni Vice President Sara Duterte? Nagagalit ka dahil doon? Hindi ka nagagalit, diba? Ay hindi mo gustong tulungan ang bansang Pilipinas dahil gusto mo lang matulungan yung sarili mong interest. Yun yung nakikita ko, mga minamahal. Personal na interest. Kumbaga, parang tinatago niya lang ang sarili niyang muka, ang kanyang pag-uugali. 'Di ba? Dalawa yung maskara eh. Ni Digong, kunyari sasabihin maka-Pilipino, pero ang totoo makapili. Sasabihin ayaw sa drug lord, pero ang totoo di umano. Sila din pala yung naglalabas ng shipment ng droga. 'Di ba? Tingnan niyo itong si Pulong, pati yung asawa ni Sara Duterte na si Man Scarpio na inireveal ni Trillanes. 'Di ba? So, nakakatawa lang isipin na double standard itong double mask itong si Digong. Kunyari maka-Pilipino pero ang totoo makapili. 'Di ba? Anyway, kayo magpapabudol pa ba kayo, mga minamahal? Binudol na nga kayo eh. 'Di ba? Jet ski? Pupunta sa West Philippine Sea, sakay jet ski. Nabudol nga kayo dun eh. 3 to 6 months, mawawala yung droga. Nabudol na nga kayo dun eh. Magpapabudol pa ba kayo ulit? Tama na. Di ba gumising na yung mga kapwa natin Pilipino sa pambubudol na ginagawa ni former President Duterte? Gising na kayo, mga minamahal. Huwag niyong hayaan na lamunin kayo ng maling kaisipan na itinatanim at binubuo ni former President Duterte. Di ba? Nakakaloka. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.